Okay, so praise the Lord mga kapatid. Tonight, we will continue ang ating pong aralin regarding the Bible Unpacked Comprehensive Study. Nandun pa rin tayo sa booklet number 2 regarding God's character. At dito sa ating pong pinag-aaralan, natapos na po natin yung unang bahagi regarding about the holy characteristic of God. Pinag-aralan natin yung katangian ng Panginoon pagdating sa kanyang kabanalan. Dito sa second part ng booklet number 2, ang pinag-aaralan natin ay yung loving characteristic of God o yung tinatawag nating katangian ng pagmamahal ng ating Panginoon. So far, dalawa na po yung natapos natin. We talk about God's love. We also talk about God's mercy last time. Today, ang ating pong i-discuss regarding about the loving characteristic of the Lord ay yung tinatawag nating benevolence. Sa Tagalog po, yun yung kabutihang loob o yung tinatawag nating kagandahang loob. So yun po yung benevolence. Now, one of the loving characteristic ng ating Panginoon na ating matututunan tonight is that it is about benevolence. So yun nga yung sinabi natin, yung kagandahang loob at ang kabutihang loob ng ating Panginoon. Now, what do we mean by benevolence? Ano bang ibig sabihin ng benevolence? Although sinabi dito sa ating pong manual that benevolence involves showing goodness, kindness, and generosity. So dito makikita natin na very brief description ng benevolence o yung kagandahang loob. Ang nakapaloob daw po dyan ay yung goodness, pangalawa yung kindness and generosity. Now, for us, para lubos nating maintindihan ang ano bang ibig sabihin ng kagandahang loob o yung kabutihang loob ng ating Panginoon na makikita natin dulot ng kanyang pagmamahal sa bawat isa, kailangan natin tingnan yon sa biblical context ng kung paano ibinigay ito ng Panginoon sa kanyang salita. Okay? So, yung benevolence in a biblical context, kung titingnan natin ito sa context ng Bible, ito ay nire-refer to the disposition to do good. Yung para bang ito yung disposition para gumawa ng mabuti. Kaya doon natin makikita una yung sinabi dito sa lesson natin that it is showing goodness. Ito yung nagbibigay sa atin ng disposition para gumawa ng mabuti na characterized by the act of kindness, charity, and genuine concern for the welfare of others. Kaya kung makikita natin, kapag ito ay ipinakikita daw natin, itong disposisyon para gumawa ng mabuti, ay nakikita daw natin yan by our act of kindness o yung ating pong act when it comes to our kabaitan. No? Pag sinabi natin kindness, we talk about kabaitan. Ganon din naman yung kawang-gawa, yung charity. Kapag tayo po'y gumagawa ng kawang-gawa, ito yung masasabi natin, it is an act of benevolence. No? Yung pang disposisyon para gumawa ng mabuti. And it is also a genuine concern for the welfare of others. Kapag meron tayong genuine concern, no? Yung meron tayong tunay na concern sa mga nangangailangan tao, at ito po ay nagdadala sa atin upang gumawa ng kabaitan at pag gumawa ng kawang-gawa para sa kanila, yun ang tinatawag nating benevolence, no? In the biblical context. Now, it is a fundamental aspect of Christian ethics. Pag sinabi nating yung benevolence is one of the fundamental aspect of Christian ethics, ito ay makikita natin yung nararapat na asal ng isang Kristiyano. No? We talk about the Christian ethics. Pag sinabi nating ethics, ito yung ating asal. Paano paano natin makikita yung ating inaasal pagdating sa ating bilang mga Kristiyano in terms of benevolence, no? Or yung paggawa ng mabuti. Okay? So, doon natin makikita mga kapatid that when we talk about the benevolence, no, when it comes to the love of the Lord, doon natin makikita mga kapatid that when we talk about benevolence, ito ay deeply rooted sa nature of God, no, who is described as loving and merciful. Dahil ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin, doon natin makikita yung sa nature ni Lord na yon, yung itong mabuting katangian o yung asal na makikita natin pagdating sa benevolence o yung kabutihang loob. Okay? So benevolence is deeply rooted in God's love and His mercy. Nakaroot daw po yon sa pagmamahal ng ating Panginoon at yung kanyang habag sa bawat isa. So last week, diniscuss natin what is it really to
to say that God is merciful. No? Nalaman natin yung mga bagay na dapat natin malaman when it comes to God's mercy. So benevolence is an act of mercy brought by the love of God. Ito'y dinudulot ng pagmamahal ng Panginoon na nagbubunga ng kanyang habag sa bawat isa sa atin. At dahil sa habag na yan, dulot ng kanyang pagmamahal, ito ang nagdadala sa Panginoon upang gumawa ng mga benevolence, no, yung mga kabutihang loob o kagandahang loob na ipinakikita niya sa bawat isa sa atin. Now, ano ba yung biblical foundation ng benevolence? Paano natin titingnan itong biblical foundation ng benevolence? Now, yung concept ng benevolence is seen throughout the scriptures. Makikita natin yan hindi lang po sa New Testament, kundi pati na rin sa Old Testament. Dahil makikita natin yan, yung konsepto ng benevolence o yung kagandahang loob, kabaitan ng ating Panginoon o yung kabutihang loob ng ating Panginoon ay kitang-kita natin yan sa buong Biblia. Okay? Now, nakita natin yung reflecting God's character and His expectation for His people. Kaya pag sinabi natin context of benevolence, ito hindi lang nagpapakita o nire-reflect ng Panginoon yung kanyang katangian pagdating sa benevolence, kundi makikita din natin na merong expectation ng ating Panginoon kapag tayo ay tumatanggap ng mga bagay patungkol sa kanyang benevolence. Okay? So hindi lang po ipinakikita ng benevolence yung nire-reflect yung katangian ng ating Panginoon, kundi kapag ini-exercise ng Panginoon yung kanyang benevolence out of His love, merong expectation si Lord na dapat gawin natin. Lalo tigit sa lahat kapag tumatanggap tayo ng mga iyon. No? So in the Old Testament, benevolence is often associated with justice and mercy. Doon natin makikita na kapag pag nakita natin yung evidence o yung konsepto ng benevolence sa Old Testament, ito'y merong kinalaman lagi pagdating sa God's justice and His mercy. For example, in Micah chapter 6 verse 8. Ano ba sinabi sa Micah chapter 6 verse 8? Ang sabi doon, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So sinasabi dito ni Micah na ang Panginoon Diyos ipinakita daw sa atin bilang tao kung ano yung mabuti. No, dahil siya'y mabuting Diyos, lahat ng ginagawa ng Diyos ay pawang mabuti. At yun ay nakikita natin sa kanyang mga ginagawa o what is good. Kasi pinakikita ng Diyos yung kanyang kabutihan sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa na ginagawa niya sa bawat isa atin. Kaya masasabi natin mga kapatid na God has shown His goodness upon our lives. No? At ni isa sa atin hindi pwedeng magsabi na hindi ninyo nakikita ang kabutihan ng Diyos sa inyo. Kitang-kita natin lagi ang kabutihan ng ating Panginoon sa bawat isa. Now, kung ipinakikita ng Diyos at nararanasan natin yung pagmamahal na yan, sabi ni Micah, He has shown you, O man, what is good. Ano ang ini-expect ni Lord ngayon? So, dito natin makikita na kapag ini-exercise o ipinakikita o nire-reflect ng Diyos yung kanyang character, pagdating sa paggawa ng mga mabubuti, nagdudulot ng kabutihang loob sa bawat isa, anong ini-expect ni Lord sa bawat isa sa atin? Lalo na higit sa lahat kapag tayo ay tumatanggap nun. Ang sabi po doon sa verse na yon, and what does the Lord requires of you? Kapag tayo po nakita natin yung kabutihan na yan ng Diyos, yung kanyang benevolence sa bawat isa sa atin. Ang sabi doon, but to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So, God has shown us what is good. And in what way? Paano natin nakita yung kabutihan na yan? God has shown what is good by acting justly and loving mercy. Doon natin makikita lagi yung kabutihan ng ating Panginoon when it comes to His justice and when it comes to His mercy. Kaya sabi ko nga kanina, sa Old Testament, makikita natin yung benevolence na laging associated sa justice ni Lord at sa kanyang mercy. Kaya nakita natin yon sa Micah 6:8. Doon natin nakita ang kagandahang loob ng Panginoon, yung kanyang goodness pagdating sa benevolence when He acted on us according to His mercy.
no? And at the same time naging just siya, no? Naging patas siya, no? Pagdating sa atin, wala siyang kinikilingan, wala siyang favoritism, no? That he is always just in terms of how he deals with us. Ngayon, dahil nakita natin yung mga bagay na yan, dulot ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin, in return daw, ang sabi ng Diyos, ine-expect ng Panginoon for us to do the same thing. Kaya tayo, kapag tayo tumatanggap ng benevolence from God, no, showing His goodness pagdating sa mga kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon na dinudulot niya sa atin, gusto ng Panginoon na ine-expect rin na ganun din ang gagawin natin. Para kanino? Sa mga tao at sa bawat isa sa atin, sa kapwa natin. Kung ang Diyos pinakita niya yung kabutihan niya sa atin, so ganun din daw natin dapat ipakita yon sa mga tao. So anong sabi doon? We are to act justly. No, dapat maging patas din tayo kagaya ng Panginoon kung paano siya naging patas sa bawat isa sa atin. At the same time, we need to love mercy, sabi ni Micah. Dapat mahalin daw natin, no? We need to love mercy. Dapat nandun yung sabi nga natin when we talk about yung mercy, last time we talk about, pinag-aralan natin ano ba yung ibig sabihin ng mercy. Dapat ganun daw tayo na dapat yun yung mga bagay na inaasam natin at minamahal natin lagi, no, sa ating buhay. And at the same time, we need to walk humbly with God. So we have been saved and justified out of the love and mercy of the Lord. Sinabi sa Bible na tayo po ay naligtas, tayo po ay pinawalang sala, dulot ng pagmamahal ng ating Panginoon at dulot ng kanyang habag sa bawat isa sa atin. At kung ganun natin nakita yon, dapat ganun din tayo, no? Na sa ating pakikitungo sa bawat isa, sa ating kapwa, we need to love mercy, and also at the same time we have to act justly, no, when we talk about the love and the mercy of our Lord. So God's act of doing good to man is brought by His love and mercy. Doon natin makikita na yung kanyang paggawa ng mabuti, lalo tigit sa lahat sa tao, ito'y idinudulot ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagmamahal at habag sa bawat isa sa atin. At ang ini-expect ng Panginoon kapag tayo tumatanggap noon, gusto niya na ganun din ang gawin natin sa bawat isa at sa kapwa natin. Now, in the New Testament, makikita din natin yung benevolence, hindi lang sa Old Testament. Alam natin mga kapatid that Jesus Christ exemplifies benevolence through His teaching and action. Sa pamamagitan ng mga katuruan ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa, no, nung siya'y natito sa lupa, makikita natin yung benevolence na ine-exemplify at ipinamumuhay ng ating Panginoon bilang example na dapat tularan ng kanyang mga tagapagsunod. So doon natin makikita, no, ine-exemplify ito ni Lord. Binibigyan niya ito ng halimbawa para tayo bilang mga kanyang mga tagapagsunod, ito raw po ay maganap din sa atin, no? That kitang-kita natin yan sa kanyang mga katuroan, yung paggawa ng mabuti, yung benevolence, yung kagandahang loob at ang kabutihan loob, ayan ay makikita natin hindi lang sa kanyang mga katuruan, kundi kitang-kita natin yan sa kanyang mga ginagawa patungkol sa kanyang ministeryo dito sa lupa. Now, isa sa mga katuroan ng ating Panginoon na itinuro ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disciple pagdating sa benevolence o yung paggawa ng mabuti sa kapwa o yung pagpakita ng kabaitan o kagandahang loob ay yung tinatawag nating the parable of the Good Samaritan. Okay? Na makikita natin sa Luke chapter 10 verses 25 to 37. Hindi na po natin bibigyan ng pansin yan, no? I hope and I pray na alam natin po itong parable of the Good Samaritan, no? Na meron pong isang Samaritano, merong isang tao na somehow on the way ay nagkaroon ng aberya wherein nilagpasan nyo ng priest, nilagpasan nyo ng isang Levite, but then here comes a good Samaritan, no? Na wala siyang kinalaman sa mga Hudyo, but then nung nakita niya dun sa parable na yon na nangangailangan itong taong ito, although wala siyang kinalaman, no? At wala siyang connection sa taong to bilang isang Samaritano, ay but then dahil nakita niya yung habag, no? At
nag-aagaw buhay itong tao ito, ginanap niya yung lahat ng mga bagay na dapat gawin, no? So doon natin makikita yung illustration of benevolence na itinuturo ng ating Panginoon where Jesus emphasizes yung loving one's neighbor. Doon niya itinuturo yung mahalin daw natin yung ating kapwa, no? Loving one's neighbor through act of kindness, no? Ipinakikita daw natin yung pagmamahal na yan sa ating pong kapwa sa pamamagitan ng mga gawa ng kabaitan at compassion regardless of our social or ethnic boundaries. Yung parang hindi tayo namimili kung sino yung tutulungan natin. Hindi tayo namimili regarding social or ethnic boundaries. Kung sino yung nangangailangan, whether hindi siya Pilipino or whether mayaman siya o hindi, no? Wala tayong kinikilingan. Yun nga yung act of being just, no? Yung dahil yun ang nakikita natin sa ating Panginoon, no? Regardless of our social and everything concerning about ourselves, no? But then makikita natin dito yung act of kindness of the Lord, yung compassion ni God, regardless of sino yung nangangailangan na yun, no? At doon natin makikita na ganoon din ang ine-expect ng Panginoon bilang kanyang mga takabagsunod. Dapat sa ating buhay, dahil ipinakita at tinuro ito ng ating Panginoon, dapat sa ating buhay ay magkaroon tayo ditong klaseng ganitong pagpapakita ng kagandahang loob sa pamamagitan ng kabaitan na ibinibigay natin sa mga taong nangangailangan na noon. Yung ating act of kindness, yung ating compassion, no? Regardless, sabi doon, kahit sino man po na nangangailangan yon, regardless of social or ethnic boundaries, tayo po ay tutulong at magbibigay ng mga bagay na kinakailangan sa mga taong nangangailangan na yon. Okay, so paano ba natin ine-express itong benevolence? Although nakita natin ito sa Panginoon, no, when it comes to His benevolence o yung kanyang kabaitan, dulot ng kanyang kagandahang loob at ang kabutihan ng loob ng ating Panginoon, ganoon din naman daw na dapat i-express natin yon. Now, paano natin i-express itong benevolence sa ating buhay? Number one is yung true charity and generosity. Kaya doon natin makikita dito sa lesson ninyo, sabi doon, benevolence involves not only showing goodness, hindi lang pagpapakita ng mabubuting gawa, but then sabi doon, it is also expressed in kindness and generosity. Okay, so pagiging generous. Pag sinabi nating benevolence, may kinalaman sa pagiging generous. Okay, yung generosity. Ganon din naman sa charity. Di ba pag sinabi nating charity, yung kawang gawa. Okay, di ba? Yung pag yung merong nagbibigay tayo sa mga orphanage, no? Yun yung pagkakawang gawa or gumagawa tayo sa church ng mga dental mission or medical mission, yun yung pagkakawang gawa, no? In terms of charity, dun sa mga nangangailangan, no? Nagkakaroon tayo ng mission para ipakita natin yung kagandahang loob o yung benevolence sa mga, lalo na yung mga nasasalanta ng mga bagyo, ng mga lindol, no? Nagkakaroon tayo ng charity at nagiging generous tayo at doon natin pinakikita yung ating benevolence. So Christians are called to be generous and to share the resources with those in need. Alam natin yan mga kapatid, no? Dahil ang tunay na layunin ng Diyos kung bakit tayo umaapaw, siksik, liglig, sabi ninyo, ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin is because gusto natin na ganun tayo maging ka-generous sa pag-share ng siksik, liglig na yan ng biyaya ng Panginoon. Na hindi tayo po hindi natin ito nililimitahan yung ating pagtulong sa kapwa kung kinakailangan na gamitin natin yung resources na yan ang ibinigay ng Diyos sa bawat sa atin ay gagamitin natin yon sa pagkawang gawa o sa paggawa ng mabuti sa mga taong nangangailangan. So to be benevolence calls to be generous, and to be generous is to share the resources that God has given us sa mga taong nangangailangan nun. So napaka-importante po na dapat ma-establish natin yon, no? So i-express natin yung benevolence sa atin sa pamamagitan ng kawang gawa at pagiging generous sa pagbibigay sa mga nangangailangan nun sa pamamagitan ng pag-share ng mga resources na yan
nabigay ng Diyos sa mga nangailangan. Sabi po sa Proverbs 19 verse 17. Ano sabi sa Proverbs 19:17? Kindness to the poor is a loan to the Lord, and He will repay the lender. So hidalin tulad ng Diyos sa kanyang salita sa Proverbs na parang pag gumawa tayo ng kabaitan, yung kindness sa mga mahihirap, para daw loan ito. Na parang loan ito para sa Panginoon. At sabi doon, God will repay the lender. So doon natin makikita na kapag gumagawa tayo ng mga act of charity and generosity, sinusuklian ito ng Panginoon. No? And He will repay it to us with, sabi natin, with great reward. Sabi nga natin, masigit pa doon sa mga bagay na ibinibigay natin sa mga nangangailangan. So doon natin makikita na kapag tayo po'y tumutulong sa kapwa sa pamagitan ng pagkakawang gawa at sa pagtulong, being generous sa pagsishare ng ating mga resources sa mga nangangailangan, para itong parang loan na ibinibigay natin sa Diyos, and because of that, God will repay it. No? He will repay us, sabi natin, more than that we are extending to those people who are in need. Kaya napaka-importante po na matutunan natin ito, no? Na kung paano tayo tinawag ng Panginoon upang sabi nga natin na maging ma-extend natin at maipakita natin itong kagandahang loob ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa, no? Kung paano tayo tinawag ng Diyos upang maging generous sa pagbibigay, lalo tigit sa lahat pagsishare sa pagkakawang gawa sa mga taong nangangailangan ito. So the early church, nakita natin ito sa early church in the book of Acts. Di ba, nakita natin doon sa early church, in-exemplify nila ito, ginanap nila ito sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano noong mga panahon na yon. Nakita natin ito sa kanilang pamumuhay when they are sharing what they possess. Even to the point na, sabi nga natin, na even ipinagbibili nila yung kanilang mga ari-arian at yung mga pinagbilan noon, ibinibigay nila sa mga apostles in those times upang magamit sa mga taong nangangailangan. So doon natin makikita kung paano sa early church walang nangangailangan. Wala tayong makikita na isang kapatiran na nangangailangan at humihingi ng tulong, kasi doon natin makikita dahil yung benevolence ay ine-expressions ng mga kapatiran ng mga panahon na yon na handa silang ibigay o i-share, even ipagbili yung kanilang mga ari-arian para magamit doon sa mga pangailangan ng mga taong nangangailangan. So meron silang pondo. No, noong mga panahon na yon, tinatawag nating benevolent fund na ginagamit yon sa mga pangailangan ng mga tao. Sabi nga doon sa Acts chapter 2 verse 44 to 45, all believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods they share with anyone who was in need. So dito natin, no, nandun yung unity ng bawat isa. There is something that is common in them. At because they were together and they are in common, sabi doon, they are even selling their possession and their goods para i-share daw yon sa mga taong nangangailangan. So doon natin makikita yung charity and generosity in terms of benevolence sa Bible. No? So ini-express daw natin yung benevolence through charity and generosity. Pangalawa, ini-express natin yung benevolence through what? Through our hospitality. Okay, yung parang binubuksan natin yung ating tahanan, no, para sa mga nangangailangan. No, at the New Testament encourages believers to practice hospitality as an expression of love and benevolence. No, ito yung parang din natin ine-express yung ating pagmamahal at yung ating kabutihan loob, yung kagandahang loob natin sa mga tao, no, when we practice hospitality. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 13, share with the saints who are in need, practice hospitality. So hospitality is sharing to those who are in need also. Na kapag nangangailangan sila ng a place to shelter, no, na wala silang lugar, no, to the point that we are even willing to share our homes, no, para po magkaroon ng mga lugar itong mga taong ito, no, para matutulugan, no, nandun that we are always open to share what we have.
to be used, no, sa mga pangailangan, lalo tigit sa lahat sa mga kapatid natin sa pananampalataya na nangangailangan. So doon natin makikita yung showing hospitality is an act of benevolence. Not only showing, we are able to show it in terms of charity and generosity. Pangatlo, kung paano natin i-express yung benevolence, mga kapatid, is yung forgiveness and mercy. Okay, so hindi lang in terms of giving money or being hospitable by sharing your home or anything that you have. But then, when we talk about benevolence, mga kapatid, may kinalaman din yon of giving forgiveness and extending mercy to those people. Okay, so benevolence also involves forgiving others and showing mercy to humanity. O lalo tigit sa lahat sa mga tao, especially sa ating pong mga mananampalataya, no? So, doon din natin makikita yung benevolence in the Bible. Hindi lang po being charitable or generous in giving to the needy or being hospitable, but then also when you extend forgiveness and being merciful to someone, it is also an act of benevolence. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and tender-hearted to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. So doon natin makita yung the word be kind and tender-hearted to one another. It is an act of benevolence. Ito yung pagpapakita din ng ating kagandahang loob sa tao, lalo na kapag nagkakaroon tayo ng mga friction, mga conflicts, no, sa ating relasyon. Sabi doon, we are willing to extend that kindness and tender-heartedness to one another by means of what? By forgiving one another just as Christ forgive us. So doon natin makikita yung benevolence din, no? Na ipakikita din natin yung ating kagandahang loob, yung ating pong kabaitan, no? When we are kind and tender-hearted with one another by means of forgiving each other, because, sabi doon, because Christ also had forgiven us. No? So, because Christ forgave us. So, nandun yung foundation kung bakit kailangan natin na maging, sabi natin, be kind and tender-hearted, especially in forgiving others, no, is because Christ forgive us. No? So natin makikita yon. Now, ano yung ang significance nito? Bakit kailangan natin na mag-exemplify din or ibigay na o maipamuhay din natin itong karakter na ito ni Lord sa atin bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo? Now, ano yung significance ito? Bakit kailangan natin maintindihan at ito po'y maipamuhay ng bawat isa? Now, yung benevolence o yung kagandahang loob o kabutihang loob is not merely a moral duty. Hindi lang ito parang nararapat gawin ng isang mananampalataya. But sabi dito, but a reflection of the transformative power of the gospel in the believer's life. Doon natin makikita na yung katotohanan na tayo, nandun yung transformation na dulot ng ebanghelyo sa atin nung tinanggap natin yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Yung ebanghelyo na yan ay nagdudulot ng kapangyarihan upang matransform tayo. So yung isa sa mga transformation na makikita natin sa ating buhay nung tayo po tumanggap sa ating Panginoon, kung paano tayo binago ng Panginoon, ay yung tinatawag nating benevolence, no? Yung nagkakaroon tayo ng act of kindness, no? Act of extending help, no? Because benevolence is a reflection of that transformation na idinulot sa atin ng Ebanghelyo nung tayo nanampalataya sa ating Panginoon. Ito ay outward manifestation ng inward change brought about by the Holy Spirit. Alam natin, di ba, binabago tayo inwardly by the Holy Spirit. At yung pagbabago yan na dulot ng banal na Espiritu sa atin, ini-express natin yan outwardly. So yung pagbabago sa loob, no? Nakikita sa panlabas. Kaya yung pagbabago natin, hindi mangyayari yan na sa panglabas papunta sa loob. No. Kailangan mabago muna sa loob para yung panlabas, yun ang magman-manifest nung pagbabago na yon na nangyari sa ating kalooban, dun sa loob.
Okay, kaya nga yung transformation na nangyari sa ating inner being ay minamanifest natin yan sa pamagitan ng mga outward o yung panlabas na manifestasyon, at isa sa mga manifestation ng pagbabago na yan na dulot ng Diyos sa atin, dulot ng Banal na Espiritu, ay yung tinatawag nating benevolence. No? Si Apostle Paul in Galatians 5:22 to 23, nilista niya doon yung kindness as a fruit of the Holy Spirit. Di ba? We talk about the fruit of the Holy Spirit in Galatians chapter 5. At isa sa mga fruit of the Holy Spirit ay yung tinatawag nating kindness, no? Indicating that benevolence is a natural outcome of a spirit-filled life. Na kapag tayo puspos ng banal na Espiritu, nandun na mamanifest sa atin po yung fruit of the Holy Spirit, at isa sa mga fruit of the Holy Spirit is yung benevolence that is expressed in kindness. No, kaya yung benevolence may kinalaman lagi sa kindness. Kapag nandun yung kabaitan natin sa mga kapwa, sa mga nangangailangan, doon natin makikita yung benevolence, at ito ay isang natural outcome ng isang taong puspos ang filled ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya doon natin makikita, nararapat talaga kung bakit kailangan natin na ma-exemplify, maintindihan itong benevolence para ito'y maganap sa buhay ng bawat isa. Ganun ka-significant yung benevolence sa buhay natin bilang Kristiyano. Now, ano yung mga practical application natin bago tayo pumunta sa ating pong lesson? Na ano yung mga practical na aplikasyon na pwede nating gawin para ito ay maipamuhay natin itong benevolence na ito? Now, Christians are encouraged to actively seek opportunities to demonstrate benevolence in their daily lives. Dapat tayo ay na-encourage para magsaliksik patuloy, no, ng mga oportunidad para ma-demonstrate natin itong benevolence sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay, dapat ma-encourage tayo, at dahil sa encouragement na yan, magsasaliksik tayo ng mga tamang oportunidad para ma-demonstrate, maipakita natin itong benevolence sa pang-araw-araw nating buhay. Another practical application, ano yung mga dapat na pwede natin gawin? This includes supporting charitable causes. O, pwede tayo ma-involve sa mga charity, yung mga charitable causes, yung volunteering time, no? Yung kapag nagbo-volunteer tayo, ibinibigay natin yung oras natin, is also an act of benevolence. So hindi lang ito para sharing our resources, but also sharing our time, no, for volunteering and giving our time, even yung ating mga resources, at magiging attentive tayo sa needs ng mga taong nasa paligid natin. Okay? Yung pag nagsusupport tayo ng mga charitable causes, no, na by extending our resources, that also being involved as a volunteer to those charitable causes is also an act of showing benevolence to those who are in need. Sabi po sa James 1:27, hina-highlight dito ni Santiago the practical aspect of benevolence. Doon niya binigyan ng attentive or yung practical aspect kung ano ba talaga ang benevolence. Sabi niya doon sa James 1:27, pure and undefiled religion before our God and Father is this, to care for orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. So dito natin makikita ang isang undefiled na relihiyon sa mata daw ng Diyos at sa mata ng ating Diyos Ama sa langit ay to care for the orphans and the widows in their distresses. Alam natin mga kapatid, in the Old Testament, no, lagi tayo makakita ng mga passages in the Old Testament wherein God is calling His people to take care of the orphans, no, yung mga widows, in all their needs. Na ang tunay na relihiyon daw na sinasabi dito ni Santiago ay yung relihiyon na nag-aaruga, no, that is caring for orphans, no, so mga nawala na mga magulang, sabi nga natin, mga orphans or mga widows, yung mga balo, no, in their distresses, and to keep oneself from being polluted by the world. So that is a pure and undefiled religion in the sight of the Lord. Okay, so
Napaka-importante yun na talagang ipinakikita natin yung act of benevolence by taking care of those orphans and widows, not only them but also sa mga taong nangangailangan ng mga ganong mga pag-aaruga. We are urged to embody the love and compassion of Christ in all our interactions. So doon natin makikita na dapat ini-embody daw natin o ipinamumuhay natin yung pagmamahal at ang compassion ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga interaction, lalo na po sa pag-share at sa pagtulong sa ating kapwa at sa mga taong nangangailangan noon. Sabi po sa Matthew 12:35, bago tayo pumunta sa lesson natin, mabilisan, ang sabi doon, a good man out of the good treasure of the heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. So dito natin makikita na lahat ng mga ginagawa nating panlabas ay nagmumula sa ating puso. Na kapag ang puso daw natin, yung ating puso have the good treasure, no? Merong good treasure yung ating puso, it will always come out, no? And it will always bring forth good things. Dahil ang puso natin ay ang treasure nyon ay mabubuti, no? Out of a man of a good, having good treasure brings forth good things. Pero kapag naman when our heart is so evil, no? Doon natin makita it will bring forth evil things. No? Kaya makikita natin doon yung kalinisan ng ating puso, yung puso natin ini-express natin, yung ating inner being is being expressed outwardly sa mga bagay na ginagawa natin. Na kapag ang ating puso ay hinubog ng Diyos, no, upang magkaroon ng kindness, no, magkaroon ng sabi nga natin mercy, as God has called us, alam natin na ito po ay maipakikita natin outwardly, lalo na po sa mga tao na nangangailangan noon. So out of a good man, out of his good treasure of the heart brings forth good things. Now let's go now to our manual. Sabi dito, God is good. In-establish na natin yan kanina, no? That because God is good, everything that the Lord will do will always be good. Dahil mabuti ang Diyos, lahat ng gagawin niya ay mabuti. Kaya yung benevolence is always an act of His goodness. Doon natin makikita yon, no? Na it involves goodness. Sabi dito sa lesson natin, benevolence involves showing goodness. Why is able to show goodness is because He's a good God. No? Kaya yung goodness na yon ay naka-root sa pagka-Diyos, so sa nature ng ating Panginoon Diyos, is because God is a good God. Ang sabi po sa Psalm 119, no, verse 68, you are good and you do good. Teach me your statutes. So, since God, sabi nga natin, because God is good, He will always do good. Yun ang sinasabi ditong psalmist. So, ang sabi dito, when the Bible says that God is good, arguably, there are two concepts in view. Pag sinabi daw natin na mabuti ang Diyos, may dalawang bagay na nakapaloob doon o sinasabi noon. Una, when we say that God is good, we say that He is morally upright. Pangalawa, it also says that He is generous and kind towards His people and all His creatures. So, saan daw natin makikita yung goodness ng Panginoon? God is good because He is morally upright. Walang mali sa ating Diyos. Wala siyang kasalanan. Kaya overall, morally, He is upright. No? At dahil morally upright siya, wala siyang kasalanan. No? Dahil, ibig sabihin nun, lahat ng gagawin niya will always be upright and good. Okay, so God is good is because He is morally upright. Wala siyang kapintasan, no? Wala siyang bahid ng karumihan, wala siyang kasalanan, and because hindi niya tayo kagaya, no? And He is morally upright, that established ang katotohanan na mabuti ang Diyos at ang lahat ng gagawin niya will always be good. Pangalawa, pag sinabi natin God is good, hindi lang sinasabi natin that He is morally upright. Pag sinabi natin God is good, ang sabi dito,
Sinasabi natin that He is generous. Pag sinabi nating mabuti ang Diyos, ang ibig sabihin nun na generous si Lord and He is kind towards His people. Kaya mabuti ang Diyos is because pinakikita niya yung kabutihan na yan, ng kanyang kabutihan sa pamagitan ng pagiging generous, no? Sa pagbibigay, especially in showing kindness to the people, especially sa kanyang mga nilikha. So yun ang ibig sabihin pala ng pag sinabi natin God is good. That God is good, we say that He is morally upright. Second, when we say God is good, He is generous, showing kindness toward His people. Kaya nasasabi nating mabuti ang Diyos. So the first concept reflects God's holiness. Pag sinabi nating morally upright ang Diyos, ibig sabihin banal siya. No? It talks about, nire-reflect niya yung kanyang kabanalan. Dahil siya'y banal, morally upright siya. So is pertinent to the first half of the chapter. Di ba? Pinag-aralan natin yung unang bahagi ng character ni God, yung kanyang holy character. No? Pinag-aralan natin yon, no? And then, yung latter concept naman is plainly indicative in His benevolence. Nakikita natin yung kabutihan na yan ng Diyos through generous and kindness toward His people by way of benevolence. No? Doon natin makikita yung two concepts themselves are by no means unrelated. Hindi siya unrelated, no? But then makita natin that yung concept of God being generous and kind because He's a good God, doon natin makikita yung kanyang act of benevolence. Okay? So doon natin makikita yon as God's upright character produces His generous and kind actions. Okay, God is good because He is good. He will always show benevolence in terms of His goodness. Okay? Now, second thing na sinabi ng ating lesson, God shows great goodness. Now, how do we characterize yung kanyang goodness? Yes, in-establish natin na mabuti ang Diyos. Now, kung susukatin natin ang kabutihan ng ating Panginoon, paano natin makikita yon at paano natin ilalarawan? It says here that God shows great goodness, that His goodness is so great. Yun ang sinasabi dito ni David sa Psalm 145 verse 7 at saka sa verse 9. Ang sabi doon, they shall pour forth the fame of your abundant goodness and shall sing aloud your righteousness. The Lord is good to all and His mercy is all over that He has made. So dito natin makita paano pinakikita ng Diyos yung kanyang goodness out of His benevolence. Makikita daw natin ito over all that He has made. No, doon natin makikita na He is always good to all. No, kaya nga wala siyang kinikilingan. No? Mabuti siya sa lahat. At doon natin makita that His also mercy is over all that He has made. Kitang-kita yon sa kanyang mga nilikha, yung kanyang mercy at the same time yung pagiging mabuti ng Diyos sa lahat. Okay? Now, dahil magiging mabuti ang Diyos o nagiging mabuti ang Diyos sa lahat and His mercy is over all that He has created. Ngayon, ano ngayon ang expectation ng bawat isa sa atin? Lalo na tayo bilang mga nilikha ng Panginoon na nakaranas ng goodness ni Lord, naranasan natin yung mercy ni God sa atin. Ano ngayon yung expectation ni God sa atin? How do we express that in our lives? Ano yung magiging response natin dun sa great goodness ni God na ipinakita niya sa bawat isa sa atin at kanyang mercy bilang kanyang nilikha? Ang sabi ni David doon sa verse 7, they shall pour forth the fame of your abundant goodness and shall sing aloud your righteousness. So, ipinakikita daw natin ang response natin sa kabutihan ng Diyos dahil mabuti siya sa lahat at dahil naging mahabagin siya sa kanyang mga nilikha. Ang ating response daw doon is that we will pour forth the fame of His abundant goodness. Ibig sabihin, ipuproklema natin yung kanyang abundant goodness. So sa ating buhay, no, kailangan nating i-proclaim yon, no, ipahayag yung kanyang abundant goodness na nararanasan natin sa araw-araw. At pangalawa, sabi doon, they are to sing aloud God's righteousness. Kailangan nating ipahayag, no? Hindi lang ipahayag kundi sa pamamagitan ng awitin,
na malakas, ipinapahayag din natin, inaawit daw natin yung righteousness ng ating Panginoon. So it is something that we need to proclaim. It is something that we need to, sabi nga natin, pour out. No? Sabi doon, we are to pour forth. Kailangan natin i-pour out yung kagandahang loob, yung abundant goodness ni Lord sa lahat, because He is a God who is so good to all, and His mercy is over all His creation. And because of that, we will express always that abundant goodness of the Lord by proclaiming it, no, and shouting aloud and singing aloud the righteousness of our God. Because God is good and His goodness is abundant or great, the Lord will be good to all. Doon natin makikita na ma-expect natin dahil in-establish natin kanina that God is good, and because He is a good God, it will always express, His goodness will always be expressed, and His goodness will always be great. And sino makakaranas daw nun? Ilang tao lang? No. Ang sabi doon, the Lord is good to all. Ibig sabihin, He is good even to sinners. He is good to non-believers. He is good to all. No? Wala siyang pinipili pagdating sa kanyang goodness. Hindi nakasalanan yung kanyang pagiging good kung mabait ang tao or anything about them, but it is always rooted on the goodness of God, sa kanyang nature. Okay, so walang kinalaman tayo. Nagiging mabuti ang Diyos sa lahat dahil malikas siyang mabuting Diyos. Doon lang yon. And that is all, why He always extend mercy upon His creation, because He is a merciful God. Okay, rooted yun lagi sa kanyang nature as God. Now, ang sabi dito, God exercises kindness. Because He shows great goodness, it will always shown in His kindness. He will always exercise kindness. Okay, yung kanyang kabaitan. Kaya yung benevolence has something to do about not only goodness, showing goodness, but also showing kindness. Yung pinakikita natin yung kabaitan na yon. Okay, in what way? Sabi ng Panginoon, it is always good, or it is always comfortable, madali i-show yung kindness na yan sa mga kaibigan natin, sa mga kakilalang na talagang very close sa atin. Pero doon natin makikita yung exercising kindness hindi lang sa mga kakilala at sa mga taong nararapat na close sa atin, pero come to think, nung sinabi ni Lord, when we talk about kindness, He talks about also our enemies. Okay, sabi po sa Luke 6:35, but love your enemies. So we are not only to exercise kindness sa mga pamilya natin, sa mga kakilala, sa kapalaang loob natin, ng mga tao, but then even to our enemies. Doon daw natin din dapat ipakita yung kindness, dulot ng pagmamahal ng Diyos. But love your enemies and do good to them. Yung do good doon is yung tinatawag nating benevolence. No, yung you are also ready to extend something for those enemies who are in need, no? And then lend, so magpahiram, expecting nothing back. Marunong tayong magpahiram even to our enemies. Oh, ang hirap po niyan, no? Magpaluwal or mag-lend sa isang kaaway, hindi po madali yan. But then, alam natin, pwede man nating gawin yon sa isang kaaway, pero ang at the end of the day, gusto natin na ito ay ibalik sa atin. Okay? But then, ang sabi dito, when we love our enemies and when we do good to them, we need to lend without expecting it to be returned back to us. So yun po yung talagang act of kindness in the eyes of the Lord. Ito yung tinatawag nating based on the Bible. Na bakit handa tayong ipahiram yon, although kahit hindi ito ibalik sa atin? Because sabi doon, because your reward will be great. It is God who will cause that back to you. No, kahit hindi man yan ibalik sa iyo, it is the Lord who will bring that back to us. No? So doon natin makikita that God calls us to love our enemies and do good to them. We are to lend expecting nothing back.
Doing good to others by lending them is an act of our benevolence. Doon natin makikita no, kapag nagle-lend tayo, nagpapahiram tayo, expecting nothing back, no? Doon natin makikita yung doing good, an act of benevolence. No, doon natin that although the things we lend to others will not be returned, kahit hindi ito bumalik sa atin, yung ating act of benevolence is not in vain. Hindi ito masasayang, sabi ng Panginoon, because it will be richly rewarded by God. Then, sabi doon, then your reward will be great, and you will be sons of the Most High, because He is kind to ungrateful and evil people. So, bilang mga anak ng Diyos, dapat we need to become like the Lord and being His children. Why we need to exercise kindness? Because God, our Father, is so kind to ungrateful sa mga taong ungrateful and even to evil people. No, even to His enemies. No, doon natin makita that God still kind to them. At bilang mga anak ng Diyos, ganun din natin dapat ipakita yung ating act of benevolence in expressing our kindness even to our enemies. So if we do that, kapag gagawin daw natin yon, ito'y palatandaan that we are sons of the Most High, na tayo mga anak daw ng ating Panginoon Diyos. So, doon natin makikita yon. Because we follow His model and example when God extends His kindness to the ungrateful and evil people. So yung act of kindness and benevolence do not depend on whatever people will be whether they will be grateful or not. It does not depend whether these people will do good or not. Okay, so because God is simply kind and He is, sabi nga natin, good, no? He will always exercise kindness no matter what will be the response of people out of that kindness. No? Hindi nakasalala yon sa response ng tao, kahit magiging ungrateful sila or hindi nila i-acknowledge yung kabutihan ng Diyos, hindi tumitigil, no? Hindi maaantala, hindi mababago yung yung kabutihan ng Diyos because yun ay nakasalalay sa kanyang goodness o sa kanyang nature bilang Diyos na mabuti. Okay? So, sabi doon sa Titus 3 verse 4 and 4 to 5a, but when the kindness and love of God our Savior was shown, He saved us because of His mercy. So yung kindness and love of the Lord brought mercy that leads for our salvation. Doon natin makikita, doon natin dapat tingnan yung ating kaligtasan. Ito'y dulot sa atin ng ating Panginoon nung ipinakita ng Diyos yung kanyang kabutihan, no? Yung kanyang kabaitan sa atin, yung kanyang pagmamahal out of His mercy. And because of that, tayo daw po ay naligtas. So, dito, when we talk about, so we established that it talks about showing goodness, it talks about being kind, yung benevolence is showing goodness, showing kindness, and then third, it is shown by being generous. And we come to see that benevolence in terms of generosity because God is generous God. Okay, sabi nga sa James 1:5, but if anyone is deficient in wisdom, he should ask God who gives to all generously. So dito, although ang context dito yung paghingi natin ng wisdom kay God, no, sa ating pang-araw-araw, kailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. But then, hindi lang yung paghingi ng wisdom ang ginasabi dito, kundi yung context dito is now how God is so generous in giving to us what we are asking of Him. Okay? Isa lang yung wisdom na pwede nating ihingi kay Lord. And He is so generous to give that to us. So, the praise without reprimand. Tingnan niyo po ito, ang Diyos daw ay nagbibigay generously, sabi doon, without reprimand. Anong ibig sabihin ng without reprimand? Yung praise without reprimand, sabi doon sa lesson natin, may be implying that God won't correct you by asking. Or possibly that God will not use any fault in a person as a reason not to give them what they have asked. Yung para bang without reprimand, ang ibig sabihin nun na kahit ikaw ay hindi ka nagpapasalamat kay Lord o gumagawa ka ng hindi mabuti sa Lord, hindi yun hadlang para maging generous si Lord sa'yo. Without reprimand, yun ang ibig sabihin no? That God will not use any fault in us. So ano man yung
hindi maganda sa atin na parang dahilan para hindi ibigay ni Lord yung hinihingi natin sa atin, sa Kanya. It's because hindi nakasalanan yung kung sino tayo, kundi kung sino ang Diyos. Because He is a generous God. So yun. Kapag siya'y generous, hindi siya, sabi niya, hindi niya yun ginagamit yung mga kapintasan ng tao or anything sa pagbibigay sa mga bagay na kanilang hinihingi sa Diyos. Okay, kaya pag sinabi nating generous tayo, it should always be without reprimand din. No, kaya tayo bilang mga anak niya, dapat generous din tayo without reprimand. Na walang mga hadlang tayong dapat tingnan para hindi natin ibigyan ng isang tao na hindi na nangangailangan. No? Kasi kapag with reprimand, ibig sabihin, namimili ka. No? But without reprimand, sino man yung taong yon, ano man siya, ano man kapintasan niya, but because you are a generous person, you will always give, no? Without reprimand, just like our Father in heaven. Okay, so yun nakita natin yon. So, sabi dito, in any case, the verse points to the fact that God gives ungrudgingly. So, di ba sa tayo, we are called to give cheerfully, not ungrudgingly. Okay? Cheerfully, kusang loob yung pagbibigay natin noon. And that is what generous means it. Pag generous tayo, it means to say, you are, sabi doon, you are cheerful, no? Hindi ka you are not expressing being ungrudging pagdating sa pagbibigay at sa pag-extend ng tulong. Okay? Now, second to the last, God gives good gifts. Lahat ng mga bagay na mabubuti na galing sa Diyos ito ay good gifts from Him. Sabi doon, if you then, although you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven? So tayong mga hindi mabubuti, pagdating sa ating mga anak, gusto natin ibigay lahat yung mga mabubuting mga bagay para sa Kanya. No, although hindi tayo mabuting mga magulang. But come to think of this, kung tayo hindi mabuting mga magulang, kaya nating ibigay yon, lalo tigis law sa ating Diyos Ama sa langit. No, na napakabuti. Na how much more will the Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Kung tayo marunong bilang mga hindi mabuting mga magulang, marunong tayo magbigay ng mga magandang bagay sa ating mga anak, how much more is our God, no? Doon natin makikita that He will always give generously and He will always give what is good to us, no? Especially when we ask it from the Lord. Why? Because God is the ultimate source of all gifts. Saan? Sabi doon, all generous giving and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or slightest hint of change. Because God is the source of everything and because He is a generous God who gives good gifts. Sabi doon, wala siyang variation ng ng pagbabago, no? Hindi nagbabago ang Diyos pagdating sa kanyang pagbibigay, sa kanyang generosity, no? Lagi natin na ganun lagi ang Diyos, no? No matter what, no, ano man yung mga response natin sa Panginoon, hindi nagbabago ang kabutihan ng Panginoon, yung kanyang benevolence na ini-express niya out of generosity sa mga bagay na ibinibigay niya sa atin, pagdating sa mga magandang bagay na idinudulot ng Diyos sa bawat isa. Okay, so I will leave to you itong pag-a-answer po ng questions as you reflect dun sa ating pong lesson tonight. Okay, so let me just now stop this recording.